Hello mga idol! Faye talaga ang pangalan ko. But you can call me Paye. Isa ako sa mga avid listener na gusto ring mapakinggan ng sariling kwento sa radyo at online world. Kaya naman heto, naglakas loob na ako magpadala sa Facebook page nyo. Ako yung tipo ng taong hindi nahihiyang magpakatotoo sa sarili. What you see is what you get ang peg ko. Kung ano ang nakikita mo sa akin, yun ako. Wala akong pakialam kung ano ang tingin sa akin ng ibang tao. Ma-weirdohan man sila sa akin o hindi, bahala sila sa mga buhay nila. Amy, ano ba? Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Best friend kita, dapat mahal mo kahit ano man ang maging itsura ko. Tingnan mo nga, para kasi Barbie na nagkatawang lupa. So, ibig mong sabihin, kamukha ko si Barbie? Shucks, ang ganda ko naman kung ganon. At ibig sabihin din, effective ang ginamit kong white rose papaya with vitamin B3. Papaya puti, papaya fast. Hoy, hindi naman maputi si Barbie Eh di, ako yung maputing version. Oy, thanks sa compliment, ha? You're welcome. Pero Paye, seryoso ko. Pwede bang kahit minsan man lang, pwede bang act normal? Ganun, maging normal ka naman. Ha? Normal naman ako, I'm sorry to say, pero madalas talaga hindi ka normal eh. Huh? Isusuot mo na lang kung anong gusto mong suotin. Naalala mo ba nung nag-all black ka pagpasok sa office tapos pati lipstick mo itim? Oo, ano namang meron? Uy, Christmas yun, Day. Ang Christmas decor sa paligid, glow na glow, tapos yung get-up mo pang Halloween. Na-inspire ako dun sa pinanood kong horror. At saka, porket ba naka-all black pang Halloween na ang peg? Ang OA mo, ha? Kahit na mukha ka ng baliw. Oo naman. Alam ko kasing hindi naman ako baliw, kaya wala akong pake kung ano man ang sabihin nila. Basta ako, this is real, this is me, I'm exactly where I'm supposed to be now. Gonna let the light shine on me. Umirit pa siya. Tumigil ka nga dyan. Oh, diba? Pwede na ako maging singer. Aminin mo. Alam mo, ang aaminin ko, skandalosa ka talaga kahit kailan. Kakaloka talaga to. Minsan alam mo, napapabilib din ako sa sarili ko eh. Akalain mo yun, nandito ako, napagtitiisan kita. Kasi, lovey-dovey mo ako. Kaya, thank you, Beshi Cake. Kumain ka na nga lang. Teka, magkape ka nga para kabahan ka man lang sa pinagagawa mo. Mga idol, bata pa lang ako, sinasabihan na ako na medyo may pagka-weird ako. Minsan may sariling mundo at minsan din naman, Miss Friendship ang peg ko. Susuotin ko kung ano yung gusto kong suotin, kahit magmukhang tanga pa ako sa paningin ng ibang tao. Kakaiba ang mga taste ko sa pagkain at syempre sa mga pinapanood ko. Kaya kung kaya kong manood ng mga malaso ang palabas habang kumakain na hindi man lang ako nandidiri. Mahilig ako sa mga weird na bagay tulad ng mga voodoo doll, pero hindi ako mangkukulam. Pero sa kabila ng ganun kong personality, meron pa rin nagmamahal sa akin. Si Will na sobrang gwapo at parang hindi bagay sa akin. Paano naman kasi kung ano ang ikinalat ko, yun naman ang pagiging prim and proper niyang tao. Alam mo, masarap yung pansit kanto nila dito. The best! Bakit apat yung kanin na nandito? Isa lang yung akin. Akin yung tatlo. Tatlo yung iyo? Oo. Gutom na ako eh. Alam mo naman ako, pag gutom na, kayang umubos ng isang kaldero ng kanin. O sige na, kumain ka na dyan, ha? Ang sarap ng sinigang na baboy nila dito. Wait, maglalagay ako ng isang mangkok para sa akin. Tapos, saka ko lalagyan ng toyo. Toyo? Sinigang yan. Uy, pwede yun, no? Masarap kaya. Try mo. Ayoko nga.
Oo nga pala, birthday party ng anak ni Ate Janice. Pumunta daw tayo. Costume party pero hindi naman tayo required mag-costume. Ay, mas bet ko mag-costume. Para magawa ko na yung gusto kong get up. Ano naman yun? Si Fiona ng Shrek. All green yon, di ba? Never pa ako nakapag all green. At least ngayon, magagawa ko na. Pero kung hindi naman kaya, pwede namang si Maleficent sa Sleeping Beauty. Alam ko na. Yung sa Beauty and the Beast na lang. Ikaw si Belle. Hindi, ako si Beast. Ano ba naman yan, Paye? Children's party yon. Gusto mo bang takutin ng mga bata? Hoy, excuse me. Hindi kaya nakakatakot si Beast. Saka kung gusto mo nang nakakatakot, pwede akong pumunta bilang Pennywise ng It. Yung Madre sa Danon. Yung mukhang demonyo sa Insidious. Or yung babaeng na-exorcist. Basta yun, mamili ka lang. Kayang-kaya ko silang gayahin lahat. Ay, mag-Fiona ka na lang. Ay, Captain! Pero, wag mo masyadong effortan ha. Nakakahiya. Ha? Saan doon nakakahiya? Yung iba kasi, darating bilang Disney princess. O kung ano pa man. Pero ikaw, weird. Weird agad? Grabe ka naman. Hindi pagiging weird yun, no? Saka, wala nakakaya sa gagawin ko. Pakikisamang tawag doon. Di mo kaya subukang maging normal? Kahit minsan lang. Ano bang tingin mo sa akin? Hindi normal? Excuse me, extraordinary ang tawag sa akin. Hindi abnormal. Ay, sige fine. Weird na rin. Pero, normal ako na tao, no? Sorry. Kaya lang, syempre, di ba, mas maganda pa rin yung normal lang tayo. Na hindi mo kailangan gumawa ng mga kung ano-ano na minsan out of this world na. Worried ka ba sa kung anong sasabihin ng ibang tao kapag kasama mo ko? Hindi naman. Ang point ko lang, syempre, may mga tamang lugar at panahon ng pagiging weird. O kakaiba. Kaso sa'yo, mas madalang ang pagiging normal mo. Di hayaan mo lang. Kasi wala naman akong pakialam sa sasabihin nila eh. Sila ba ang nagpapakain sa akin? Hindi naman Yayaman ba ako kapag pinansin ko sila? Mas lalong hindi. Kaya gagawin ko lang kung ano ang magpapasaya sa akin. As long as wala akong tinatapakang ibang tao. Mga idol, matagal ko na rin namang napapansin na parang pinipilit akong baguhin ni Will. Kapag hindi niya gusto ang suot ko, talagang sasabihin niyang magpalit ako. Kapag hindi siya natutuwa sa ginagawa ko, pinapatahimik niya ako. Pero ayos lang naman sa akin yun, walang problema. Dahil sabi ko nga, wala naman akong pakialam sa ibang tao. Basta kapag siya ang nagsabi kung ano ang gagawin ko, susunod lang ako. Ganon ko siya kamahal. Tumawag pala si Eugene kanina sa phone mo. Naliligo ka kasi, kaya ako na lang yung sumagot. Oo, anong sabi? Nire-remind niya sa'yo yung party na pupuntahan nyo. Bukas. Okay. Hindi mo ba ako isasama? Hindi mo rin naman kasi kilala yung mga nandun. Baka mainip ka lang. Hindi mo man lang ba ako ipapakilala sa kanila? Kasi... Kasi kinakahiya mo ko. Tama, di ba? Hindi naman. Talaga ba? Para kasing hindi yun ang narinig ko sa usapan nyo ng barkada mo kagabi. Ang sabi mo pa nga, halos ayaw mo kong isama kapag may ibang tao kasi nahihiya ka sa mga pinagagagawa ko. Pati sa kung paano ako manamit, ayaw mo rin. Kasi ang mga gusto mo, yung mga pasweet lang. O di kayo yung mga sexy na damit na kulang na lang, ipakita na ang buong kaluluwa. Tama ba? Sabi ka na nga lang ng totoo. Ayoko kasi sa mga backstabber eh. Ayoko yung mabait at natutuwa ka sa akin kapag kaharap mo ko, pero sinasaksak mo na pala ako patalikod. At ang masakit doon, ikaw bang gumagawa nun sa akin? Okay, sige. Gusto mong malaman ng totoo? Oo. Nahihiya ako kapag kasama kita. Alam mo, hindi ko kasi maintindihan yung trip mo sa buhay eh. Alam mo bang pinagtatawanan ako ng mga kaibigan ko nang dahil sa'yo? Nakakahiya, Paye. Para kang tanga sa mga pinaggagawa mo. Finally, nagpakatotoo ka na rin.
Pero ipapaalala ko lang sa'yo ha. Ganito na talaga ako noong nililigawan mo pa lang ako. Nahihiya ka palang kasama ako eh. Eh bakit mo pa rin ako niligawan? Kasi akala ko kaya kitang baguhin. Pero malala ka na, Paye. Hindi ka marunong makinig sa sasabihin ng iba. Kasi kilala ko ang sarili ko. Hindi ako plastic. Kung ayaw mo sa akin, pakialam ko. Basta ito ako. Ang hirap kasi sa'yo. Hindi mo alam kung ano ang totoong pagmamahal. Oo, ganito lang ako. Weird, parang baliw minsan. Mahirap sakyan yung mga trip. Pero minahal kita ng totoo. Naniwala ako na sa kabila ng pagiging iba ko, may magmamahal sa akin. Pero nagkamali pala ako. Nagkamali ako sa pagpili ko sa'yo. Hoy! Ano ba yan? Ba't ganyan ang suot mo? Naka-all black ka na naman. Tsaka tingnan mo nga, ba't may nakatirik na kandila dyan? Ano yan, may kukulamin ka? Wala naman. Pero dahil sa binigyan mo ako ng idea, baka nga kulamin ko na si Will. Tamang-tama. Meron akong biniling voodoo doll dito. May alam pa naman akong dasal ng pangkulam. Gusto mo manood? Alam mo ikaw, ano nga, seryoso na dali na, anong nangyari? Nakipag-break na ako kay Will. Oh. Natapos na yung relasyon namin. Kaya may nakatirik na kandila dito. Gusto ko nga sana pula eh. Para mukhang dugong tumutulo. Kasi ganun ang puso ko ngayon. Nagdudugo, Emmy. Nagdurugo siya. Okay. Pero bakit? Ba't naman kayo naghiwalay? Kasi hindi niya ako tanggap kung sino ako eh. Pinakahiya niya ako. Kung paano ko siya pinagmamalaki sa iba, ganun din naman niya ako ikahiya. Nakakahiya ba akong kasama? Alam mo, minsan, ang weird kasi ng trip mo sa buhay eh. Tignan mo nga, bigla ka nalang kakanta ng malakas. Tapos pag may tugtog, sayaw ka ng sayaw kahit na mukha kang ewan dyan sa gilid. Kapag gusto mong tumahimik lang, ang gagawin mo naman, hindi ka talaga magsasalita buong araw. Silent type, ganun. Susuotin mo kung anong gusto mong suotin, tumatawa ka sa mga horror movie kahit wala namang nakakatawa. Tapos nag-i-enjoy kang manood ng brutal na palabas. Kumakain ka pa nun ah. Weird na ba yun? Ganto kasi yan, okay? Hindi siya normal na ginagawa ng karamihan. Kaya ang weird tignan. Pero alam ko naman na yan talaga yung personality mo eh. Kaya sigurong ito si Will, medyo nahihiya. Pero don't worry. Lagi mong tatandaan ha. Espesyal kang babae, kaya dapat espesyal na lalaki din ang magmamahal sa'yo. Paye, kalimutan mo na siya. Ang dami-dami pa namang iba dyan eh. Makakahanap ka rin ng kapalit niya. Mga idol, sobra ako nasaktan sa ginawa sa akin ni Will. Akala ko tanggap niya ako. Akala ko mahal niya ako pero hindi pala. Ang sakit marinig na yung taong pinakamamahal mo nahihiya na kasama ka. Na gusto kang baguhin sa isang bagay na alam mong maski ikaw, hindi na magiging totoo sa sarili. Pero sabi nga ni Emmy, marami pa naman dyan na masigit pa kay Will. Kaso ang tanong, meron pa kayang magmamahal sa isang katulad ko? Mga idol, eventually, naka-move on din ako kay Will at naging masaya sa single life ko. Ganun pa rin ako. Weird sa lahat ng bagay. Pero kahit masaya naman ako sa buhay ko, hindi ko pa rin talaga maiwasan ang hindi mapaisip kung meron pa bang darating sa akin. Isang taong kayang tanggapin ng buong buo ang isang katulad ko. Yung totoong pagmamahal ang kayang ibigay sa akin.
Ang sarap-sarap naman nito. Ang sarap ng kain mo ah. Uy, hi Tommy. Uy, halika tara dito, samahan mo ko. Uy, thank you ah. Nga pala, Merry Christmas. Ha? Kasi red at green ang color theme mo ngayon. Tapos, naka-headband ka pa ng tenga ni Rudolph. Lagyan mo na rin kaya ng red yung ilong mo. I bet ko yan. Wait. Tamang-tama kasi may red lipstick ako dito sa bag. Teka lang ah. Charan! Lalagyan ko na ha. Ayan. Carry na ba? Carry bills na yan. Actually, favorite ko talaga si Rudolph, the red-nosed reindeer. Kaya naisip kong gayahin siya ngayon. Nakalimutan ko lang yung red sa tip ng ilong. Konting-konti na nga lang. Alam mo, gagayahin na kita. Parang trip ko rin mag-costume minsan eh. Wala lang, trip lang, ganun. Gagayahin mo ko? Ang weird ko raw kaya. Ha? Ang cute kaya. Nakakatuwa ka kaya. Talaga? Kahit ganito ako, weird sa lahat ng bagay? Ano namang masama sa pagiging weird, di ba? Tsaka, ang ganda nga eh. Iba ka sa lahat. Alam mo, buti ka pa naiintindihan mo ako. Hindi ka tulad ng iba dyan. Iniwan na nga ako, sinaktan pa. Teka. Yung ex-boyfriend mo ba? Don't tell me hindi ka pa nakaka-move on sa kanya. Oy, hindi ah. Wala na akong pake sa kanya. Sus, si Will lang siya no. Hindi naman siya importanteng tao. Yan, ganyan dapat. Dami-dami pang iba dyan eh. Makakahanap ka rin ng perfect match para sa'yo. Malay natin, dito lang siya. Sa tabi-tabi lang pala. Tapos, hindi mo lang pinapansin. Tulad nga ng sabi nila, huwag mong ipipikit ang mga mata ng puso mo. Kailangan palaging mulat para makita mo kung sino talaga yung nagmamahal sa'yo ng totoo. Ang dami kasing bulag sa mundo eh. Kaya ayan, sasaktan. O siya, nga pala, gusto mo sabay na tayong dalawa mamaya umuwi? Nakita ko kasi kagabi na parang hirap na hirap kang makakuha ng taxi eh. Nung aayain na sana kitang sumabay, saka ka naman nakahanap. Sigurado ka ba? Gumagala pa kasi ako bago umuwi eh. Alam mo na, para mawala ang stress sa trabaho. Sige, ano ba yung ginagawa mo? Wala, ano lang, window shopping sa mall. O di kaya, bibili ng pares-pares tapos kakain sa tabi ng kalsada. Ayos din yung trip mo ah. Buti hindi ka pa na-hold up, ha? Hindi naman. Uy, wag naman sana, no? Gusto mo kumain tayo mamaya bago umuwi? Uy, sige, gusto ko yan. Nakita ko kayo ni Tommy kanina sa kafa, nagkukwentuhan. Inaya ka na ba niyang mag-date? Ha? Date? Uy, hindi ah. Inaya lang niya akong sumabay sa kanya umuwi. Pero sabi ko, kumain na muna kami ng pares-pares sa may kanto. So, ikaw ang nag-aya ng date? Ha? Uy, baliw hindi yung date, no? Mas baliw ka. Date na rin ang tawag dun, no? Ikaw ah. Kapag ikaw, sinasabi ko sa'yo, pag nasaktan ka na naman, ewan ko na lang sa'yo. Hindi nga kasi date yon. At kung oo, ano namang masama? Single ako, single siya. Huy! So ano yan? Na-miss mo maging tanga? Kasi kung hindi ka aayos dyan, for sure, mararanasan mo na naman yun. Ang OA ha? Tanga agad? Alam mo ikaw, kahit kailan, napaka-judger mo talaga. Magtrabaho ka na nga lang dyan. Mga idol, hindi rin nagtagal, nauwi din kami ni Tommy sa pag-iibigan. Aaminin ko na noong una, medyo nag-aalinlangan pa ako. Baka kasi isa na naman tong panibagong heartbreak. Pero habang lumilipas sa mga buwan, nakita ko na totoo sa akin si Tommy. Natanggap niya ako. Well, minsan. Hi, Lovey! Sorry, late ako ha. Si Emmy kasi nakipagtalo na naman sa akin kanina.
Ah, ano yung suot mo? Ito ba? Hindi, pinaprint ko sa t-shirt ko yung picture nating dalawa. Ang cute, di ba? At syempre, pinagawan din kita para couple shirt tayo. Suotin mo to, ha? Huwag kang mag-alala. Nilabahan ko na yan. Pride detergent ang gamit ko. Para di lang puti, kislap puti pa. Sige na nga lang. Ay, hindi mo ba nagustuhan? Ang gusto ko lang sabihin, hindi mo naman kailangan gawin to eh. Don't worry, may dala naman akong damit dito. Sinubukan ko lang. Teka lang, sa restroom lang ako, ha? Teka, wag. I'm sorry. Wala naman akong ibig sabihin dun eh. Actually, flattered nga ako na gusto mong ipakita sa lahat na boyfriend mo ko. Pero ito kasing mga bagay na to medyo, medyo OA na eh. Hindi sa kinakaya kita. Hindi, okay lang. Hindi naman ako galit. At least nga sinasabi mo sa akin kung ano yung iniisip mo. Mas gusto ko na rin yung magsasabi ka sa akin ng totoo kahit na hindi pala okay sa'yo. You're just being honest. Thank you ah. Pero alam mo, pwede ko tong gawing pambahay. Ganun na lang. Kapag sa bahay lang tayo, suot natin to. Susuot mo yan? Oo naman. Nag-effort ka pang i-print to eh. Kaya na-appreciate ko. Huwag lang talaga sa public. Sige. Sige. Mamaya ka na magpalit. Kumain muna tayo. Nga pala, in-order ko na pala yung gusto mo. Yung burger with fries. Uy, thank you ha. Tara, kumain na tayo. Nagugutom na ako eh. Ay, ilalagay ko pa pala tong french fries ko sa burger. Ha? Teka. Ipapalaman mo rin yung french fries? Oo, ang sarap kaya. Para 2-in-1 na, di ba? May burger patty na, may fries pa. O, di ba? Weird ah. Pero pwede ko namang hindi gawin yon kung nahihiya ka. Hindi. Ayos lang. Bakit naman ako mahihiya, di ba? Minahal kita ng ganyan. Kaya tatanggapin ko rin kung ano ka, yung buong pagkatao mo. So, hindi mo ako sasabihan na magbago? Bakit ko naman gagawin yun? Mas gugustuhin ko nga na magpakatotoo ka eh. Kaysa naman na baguhin mo yung sarili mo kung hindi ka talaga ikaw yun, di ba? Alam mo, ganyan din ang sinabi ko noon. Parehasin talaga tayo minsan ng point of view eh. Meant to be. Ikaw talaga. Pero alam mo, nilinawin ko lang. Hindi kita kinakahiya, okay? Thank you ha. Alam mo, bagay na bagay talaga tayong dalawa. Kasi kung parehas tayong weird, napo, walang patutunguhan ng buhay natin. At least, nandyan ka to remind me na sobra na yung ginagawa ko. Mga idol, ang sarap pala sa feeling yung ganun ano. Yung marinig mo sa partner mo na sabihin niyang, hindi kita ikinakahiya. Nakakataba ng puso. Kaya sabi ko kay Lord, sana wag nang mabati yung relasyon namin ni Tommy. Sana siya na talaga yung taong nakatadhana sa akin. Kasi alam ko na minsan lang sa mundong to na makakatagpo ka ng taong mamahalin ka rin ng sobra. Ano kaya magandang iregalo kay Tommy? Bakit? Anong meron? Wala lang. Gusto ko lang na magbigay sa kanya. Ay, saka na nga, out of budget eh. Alam mo, ngayon lang ako naging masaya ng ganito. Hindi naman sa pagkukumpara ha, pero mas naramdaman kong tanggap ako ngayon kaysa sa relasyon namin ni Will. That's good. At least, nakahanap ka na rin ng perfect match para sa'yo. Anong sabi ko sa'yo noon? Diba? Ang dami-dami pang iba dyan. Kung di mo hiniwalayan yung buwisit na lalaking yun di wala kang Tommy ngayon. Yun, dumating siya sa buhay mo ng perfect timing, ganun. Oo nga eh. Nasaktan man ako noon, masaya naman ako ngayon. Kaya nag-promise ako na mamahalin ko ng sobra si Tommy. Lahat ibibigay ko sa kanya, kahit nga wala na matira sa akin eh. Uy, di ba parang mali naman ata yun? Dapat magtitira ka pa rin para sa sarili mo kahit konti lang. Para kapag nasaktan ka, hindi masyadong masakit, hindi ka ubos. Hindi nga masyadong masakit, pero puro panghihinayang ka naman kasi
Alam mong natapos ang lahat sa inyo na hindi mo man lang ibinigay yung pinaka-the best mo. Mas maganda na yung all out para wala kang pagsisihan, no? Sa bagay. Pero eto sigurado ka na ba talaga dyan kay Tommy? Baka naman mamaya tulad lang yan ni Will. Akala mo, totoo, fake pala. Ay, ano ka ba? Siguradong sigurado na ako kay Tommy. For the past 8 months of our relationship, nakita at naramdaman kong mahal niya talaga ako. Mabuti naman kung ganun. Well, congrats! Thanks. Hello, Lovey. Oh, bakit mo sinuot yan? Naubusan na kasi ako ng masusuot eh. Tapos nakita ko tong binigay mong shirt. Eto na lang sinuot ko. Akala ko ba, susuotin mo lang yan kapag nasa bahay? No choice. Tsaka, komportable palang suotin to eh. Ganda ng tela. Hindi ka ba nahihiya na yan yung suot mo? Hindi. Siyempre, bigay mo to eh. Sayang lang at hindi ko nasabi sa'yo eh. Di sana parehas tayo, di ba? Ay, wait lang. Don't worry, dala ko siya ngayon. Magpapalit lang ako. Diyan lang kayo. Charan! Ayos ang cute nating dalawa. O ano, Emmy? Ang cute namin, di ba? Ang sakit niyo sa mata. May ba, lumayo nga kayo, huwag kayo dumikit sa akin. Gusto ko nang wala sa oras Sus, git ka lang, no? Ano, let's go, Lovey. Alright, tara, let's go. Ang simple lang ng kwento namin, di ba? Pero para sa akin, sobrang mahalaga yon. Sobrang sarap sa pakiramdam na mapunta ka sa isang relasyon na hindi mo kailangan magkunwari, na hindi nakakahiyang magpakatotoo ka. Yung kahit na anong katangahan ang gawin mo, ayos lang kasi alam mo na kahit anong mangyari, hindi ka niya huhusgahan. Hindi ka niya ikakahiya at mamahalin ka pa rin ng sobra. Mga idol, sana kahit papaano may natutunan kayong aral sa kwento kong ito. Sana, tulad ko, makatagpo din kayo ng taong masasabi niyong siya na nga talaga. Maraming salamat, and yours truly, Paye.